Ay, nako. Let's go. Lowered vehicle. Ito ang hirap. Pero masaya kasi pagka, wala, masaya. Masaya pag nahirapan ka eh. So, ang kalaban natin dito is yung mga humps, lubak. Dito sa amin, daming humps. So, sa araw-araw na gamit ko to, meron tayong 30 na humps. Ito nadagdagan pa, bago lang to eh. 31 na humps. Everyday. 31. Balikan yun. Hindi siya masaya. Hirap. Araw-araw. Actually, 32. Ito bago na naman. 32 humps. Speed bumps. Okay. Ay. Tapos ayun pa pala, I forgot. Yung pa isa. Yun. Sa dulo. 30, yan ang bilang natin. 33 humps. Araw-araw. So ito yung, although Saturday ngayon, ito yung aking daily use. Pagpasok sa work, yung gamit ko. Kaya, tiis-tiis. Silip muna kung may paparating kasi hindi dahil sa, siyempre nandun na tayo sa nag-iingat tayo, pero nandun din yung part na minsan yung mga sa likuran mo excited, alam mo na, iilawan ka, bubusinaan ka, tapos minsan tututukan ka pa. Yan ang buhay ng, ay shit, yan ang buhay ng pag-lower dyan sa sakyan. Tapos pang araw-araw mo siya. Yan, lubak. Iwas konti sa lubak. Ayan, humps na naman. Goodness. So, hindi maiwasan minsan yung pagbagsak mo nung harap na gulong. Tama ba? Yung harap na gulong, pagbagsak mo nun, pagbaba nun, kasi nagkakamali ka ng pagbaba na hindi siya hindi smooth. Sa ending, may tatama sa ilalim mo sa humps. Diba? Exciting. Silip sa kotse, iwas konti sa lubak. Araw-araw. Pero ang saya kasi i-drive ko siya. Especially pag may mga nakikita ka na nakaka-appreciate nung sasakyan mo. Saya. Yun lang pansinin, lagi ako nakahawak sa cambio. Kahit matic naman. Kasanayan ko lang kasi. Actually, pagka lowered yung sasakyan mo, wala ka namang, hindi, wag lang yung talagang sagad na lowered. Saktong lowered lang. Ang problema sa speed bumps or sa humps. As long as yung humps, siya, yung maganda yung pag-akyat tsaka yung pagbaba na hindi katulad dito. Parang hindi nga, parang gutter na to eh. Gutter na nakaharang sa gitna eh. Ano kayo magpadaan yun? Well, kasi dito sa amin, may time na, sabi yung mga nagkakare-karera daw, ganyan.
Kasi walang humps. May disgrasya daw na bata. Ayan, yung management, yung homeowners association namin, naglagay ng humps. Ang pagdating dito, wala na. Pero yung lubak, syempre, dahil nasa Philippines ka, hindi mawawala yan. By the way, open window tayo kasi nagtitipid tayo sa gas. Ayun, lubak. Ingat lang tayo mga kapatid pag nagdadrive. Minsan kasi may mga kakasalubong tayo na alam mo na, mga nagdadrive ng wala sa sarili. Syempre, mahirap masangkot sa aksidente. Especially kung kunyari, motorcycle na sabihin na natin kasalanan niya, bumangga sa'yo. Minsan kasi depende, especially kung wala kang camera, wala kang proof, minsan baka ikaw pa yung sisihin, pero madalang naman, patas naman yung ano dyan lalo na kung may proof, siyempre. Pero kung wala, ay yun lang. Ang dami ko sinabi. So, yung mga nagtatanong sa akin pagka ako kasi di ba, naka-lowered nga. Naka-lowering springs lang ako. Wala akong pambili ng wala akong pambili ng coil over or air suspension. Coil overs, lowering springs lang kasi medyo mura. Ano tinatanong nila, matagtag ba? Yes, tagtag. Sobra. Alam mo yung mga tinatawag na pag sa highway or sa ibang main road, yung natawag nila pampagising, yung parang maliliit na humps na sunod-sunod. As in maliliit lang talaga siya. Hindi mo kailangan hindi mo kailangan mag-shit basta maliit lang. Ang hirap explain. Basta pampagising tawag na iba. Yung sunod-sunod na maliliit. Yun, paggamit ko yung kotse ni Airpat, which is yung stock height, stock everything. Hindi mo ramdam Parang wala lang. Pero pag ito, gamit ko, nako, ramdam mo talaga. Appear. Pag-appear si Kuya. Katulad nito, pababa siya na medyo no choice tayo kundi magmabagal para safe yung sasakyan mo. Mamubugbugin. Especially kung naka-lowered ka, tapos alam mong yung lugar nyo medyo harsh sa mga lowered, puro lubak or puro humps na talagang maririnig mo yung pang-ilalim mo kumakaway sa'yo, ganyan. Pag mag-lowered, hindi naman dahil sa hindi babagay or yung lugar mo kasi baka masira pa yung sasakyan mo. Mas malaki hello Swift. Masira pa yung sasakyan mo, kakatama ng pang-ilalim.
Well, kung yung bakal lang, siguro minor lang yun. Pero kung nangyari yung exhaust mo na pala yung tumatama, eh, mag-isip-isip ka na. Kaya every 6 months nagpapalit ka ng exhaust pipe. Eh, ikaw, nasa sa'yo yan. Hirap dito sa amin, ano eh, pagka, walang, naipit na. Walang bigayan dito eh. Lahat gusto mauna, ganyan. Pag ikaw naman, disiplinado ka, pagbibigyan mo sila, wala, hindi ka makakaalis. Hintay ka hanggang umupa yung, yung dami ng kotse. Yun, malapit na tayo sa pupuntahan natin. Bibili ako ng cabin filter. Kasi parang hindi na siya masaya. Hindi na masaya yung sasakyan ko sa cabin filter. So, yun lang. Salamat sa pagsama sa akin sa matagtag na biyahe ko. Maraming salamat. And dito ako bumibili kay Saulo Auto Supply. Ito lang yan. Bye-bye. Thank you.